Sa dami ng kumakalat na mga pekeng balita at online scam, kumikilos na ang DICT para panagutin ang Meta, ang kumpanyang nasa likod ng Facebook sa patuloy na pagkalat ng mapanlinlang na content sa platform. Alamin kung papaano sa report ni Valdivina Gracia. Personal na sumulat sa Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda kay Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg para iparating ang matinding pagkadismaya ng pamahalaan sa patuloy na paglaganap ng mga mapaninlang na impormasyon sa Facebook. Kabilang dito ang mga deepfake video na tumatarget sa mga opisyal ng pamahalaan, maling balita ukol sa lockdown dahil sa Mpox, at iba pang content na nagdudulot ng takot, galit at pagkasira ng tiwala sa digital platforms. Ayon sa DICT, maraming Pilipino na ang nabiktima ng mga scam dahil sa peking promos, gambling at investment sites na malayang nakakalat sa nasabing social media platform. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkikipag-ugnayan at pagsusumite ng ebidensya ng pamahalaan, hindi pa rin natutugunan ng Meta ang mga kahilingan para burahin ang mga mapaminsalang content. Dagdag pa rito, sinabi ng ahensya na ang ganitong uri ng impormasyon ay tahasang banta sa pambansang seguridad at kaayusang panlipunan. Mariing pinaalahanan ng DICT na ang pagpapakalat ng pekeng balita ay labag sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, pati na rin sa iba pang pulisiya ukol sa national security. Nananawagan ang DICT sa Meta na magipagtulungan at agad kumilos para masiguro ang isang digital landscape na ligtas, mapagkakatiwalaan at hindi ginagamit para sa panlilinlang ng publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNA News.